kapit kamay sa pagbabayanihan. Walang maiiwan at walang mag-iisa. Basta nariyan ang Tinig ng Pagkakaisa. Ayan, ang isasalang po natin ngayon, si Ralph De Gulacion, ang co-convener ng Healthy Philippines Alliance. Hi, Ralph! Hello, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jing, at sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Ayan, so siya po ang isa sa mga tutulong po sa atin para po maisulong ang ating advokasya ng ligtas at nutritious, masustansyang pagkain. Ayan. Siyempre kasama rin po natin si Jen Duatin, ang atin pong nutritionist mula naman sa Diabetes Philippines. Hi, Jen! Hello, magandang hapon, Miss Jeng. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig ngayon. O Jen, kailangan pag may mga nananawagan sa aming mga may diabetes, kailangan ikaw rin ma-interview natin. Alam mo, sa tinagal-tagal ko, halatang edad, pero mahigit 2 dekada na po ako dito sa ating larangan. Paulit-ulit yung mga sinasabi natin sa publiko. Pero hindi pa rin talaga natin na isasabuhay. To be fair, mahirap naman talaga. So, kailangan paulit-ulit din yung atin namang pagbibigay impormasyon. So, Ralph, yung inyong grupo, kayo ay binubuo ng iba't iba pang mga grupo, di ba? Opo. At ang inyong advokasya sa Healthy Philippines Alliance ay para sa? Opo, ang Healthy Philippines Alliance ay isang network ng mga NGOs and patient groups na ang focus po ay pababain ang non-communicable diseases. So, recently po, nag-launch po kami ng parang Memorandum of Understanding na nagkakaisa po ang 16 na iba't ibang NGOs and networks upang aming pong pagtibayin ang aming resolution or yung aming resolve para makapag-contribute na mapababa ang mga non-communicable diseases sa ating bansa. So, yun po ang Healthy Philippines Alliance. It was started in 2018, but ngayon medyo mas formal na po kami ngayong taon na ito. Okay, so puntahan natin si Jen. Jen, yung pagkain at yung sakit, anong kaugnayan nun? Baka sabihin kasi ng mga manonood, naku, bakit ako? Kain naman ako ng kain ng mataba, lechon, etc. Wala naman akong sakit. Oh. Malaki yung epekto ng kinakain natin doon sa sakit. So, in case na hindi lang sa pagkain, Miss Jenga, nag-uumpisa to sa tinatawag nating predisposition. Kung mayroong lahi yung isang tao, halimbawa ng diabetes, pwede niyang mapadelay yung kanyang pagkakaroon ng diabetes or mas mapabilis yung pagkakaroon ng diabetes na tinatawag natin depende sa lifestyle ng isang tao. So Kasama isa sa dyan, lifestyle yung pagkain. yes, isa sa mga pangunahing contributor sa lifestyle is yung pagkain, hindi lang yung sa physical activity. So malaking epekto po yung pagkain natin sa mga sakit. Okay. So, ang problema natin, Ralph, syempre pag tayo ay hindi naman pwedeng lahat lutong bahay. Di ba? So, kaya nga nauso yung fast food. Correct. Para mabilis ang pagkain. So, sa pagpili ng mabilis ang pagkain at sa pag-grocery, ano naman ang gabay na pwede mong ibigay para yung pipiliin naman namin, lalo na yung mga nanay, mga kasambahay, tama rin naman. Yeah, opo. Actually, sa ating tama kayo doon, yung current na phase ng buhay natin ay medyo mabilis, lalo na sa kalungsuran, ay talagang fast food at yung tinatawag nating ultra-processed food. Ano po ba yung ultra-processed food? Yun po yung mga pagkain na dumaan na sa iba't ibang proseso na minsan po, masasabi po natin ay hindi na natin tukoy kung ilang beses pong dumaan sa pag-process yung mga ingredients niya. Alam po natin, 'di ba, tayo po kapag bata tayo or kabataan natin, alam natin yung tinatawag ng luto ng nanay or lutong bahay. So, at least sa lutong bahay, nakikita po natin yung ingredients, yung raw ingredients, paano na prepare, paano po ito inihahanda ng ating nanay or ng ating mga magulang
Pero kapag ultra-processed food, ito po hindi natin tukoy kung saan at papaano ito, ilang beses na ito dumaan sa mga makina. Halimbawa, Yeah, I mean, one good example, yung favorite natin dyan, ang noodles, for example. okay. So, ang noodles, marami pong ingredients yan, di ba? Ang isang instant noodles ay meron pong sangkap yan na, yun nga, yung mismong noodles plus yung mga nasa small sachets na mga seasonings na tinatawag. So, ang alam po natin, ang noodles, piniprepare po yan, harina po ang ingredient niyan. Pero, yung seasoning po niyan, iba-iba po ang mga condiments na pinaghalo-halo para ma-achieve niya yung lasa na nakalagay doon sa pakete. At isa sa mga paraan upang matukoy kung ano yung laman niyan is merong tinatawag na mga nutrition labels or yung mga nakalagay po sa pakete na minsan kadalasan na-overlook na natin kasi nasa likuran bahagi siya ng pakete or napakaliit. Hindi na or ho hindi maintindihan. Hindi Ako maintindihan. hindi ko maintindihan. Sabi nga po Ma'am Jing ng karamihan nasa ano po ito ng statistics ng ating DOST tsaka DOH. Karamihan ng mga Pilipino ang tinitignan sa pakete ng mga ultra-processed food ay yung expiration date. Tama. Oo, yun ang concern nila kung ito ba ay makukonsumo within the period of time na alam nilang Correct. tinatago nila ang isang pagkain sa kanilang kitchen shelf, 'di ba? Sa taguan natin ng pagkain. Never mind doon sa kung ito ba ay nakakasama sa iyong katawan or sa iyong kalusugan kasi nga parang aside from presyo, yung expiration ang mas concern ng kababayan natin. Correct, So correct. nutrition labels really should have been the the information where we can get yung kung ito ba'y nakakasama or hindi. Pero alam natin and based sa aming survey sa Healthy Philippines Alliance, ayon sa Social Weather Station ay halos 60% hindi talaga nagbabasa at ang kanilang Kahit na yung mga may sakit na, Ralph. Yes, unfortunately po. Okay. Karamihan ng mga kababayan po natin hindi na nila masyado at hindi po nila ma-explain or hindi nila maintindihan. Talaga, no? Oo. Nga eh. So in your case, Jen, no, you're syempre face to face with all of these diabetic patients. Ano yung madalas nilang idinadaing pagdating sa pagpili ng pagkain? May sapat ba silang choices? May options ba? Ang isang pagkain ng isang may diabetes po ay wala namang halos katulad sa walang diabetes. Kung ano okay. yung recommendation natin sa general population, Tama yung naman. wala pang mga diabetes, Oo ay nga. pareho din sa kanila. Correct. Yun yung sinasabi kanina ni Sir Ralph na yung mga ultra-processed food, bawal din yon sa walang diabetes, bawal din siya sa may diabetes. Tama, oo So nga. the same lang, yung isang recommendation is the healthy food choices and the portion control. So importante yon. Yun din ang bawal sa isang taong may diabetes. Tama. I guess pag may diabetes ka lang kasi, mas may sense of urgency. Yes, Diba? Kasi oo. yung epekto sa katawan mo, ramdam mo agad pag ikaw ay kumain ng matatamis, kailangan sobrang i-control yung kanin. blood sugar, Oo. i-control mo yung cholesterol at saka yung blood pressure Tama, to tama. prevent the onset of diabetes complications. Okay. Oo. So, halimbawa, Ralph, sa ibang bansa, kumusta ba yung pagdating sa pagle-label or yung sinasabi mong, diba, awareness doon sa binibili mo, sa ingredients ng binibili mo? Yaw po, sa ibang bansa, based sa pananaliksik namin sa Healthy Philippines Alliance, ay meron na pong mga innovations na masasabi nating posibleng mag-work sa ating bansa. No? One of this is yung tinatawag nating front of pack warning labels. No? So, front of pack. So, ibig sabihin, nasa harapan po siya ng pakete ng ultra-processed food at ang warning labels na sinasabi is ito po ay either octagonal or color black na nakalagay po doon simpleng-simple
nakalagay ay high in, for example, Sodium. yung isang produkto sa mga nutrient of concern na tinatawag, katulad nung nabanggit nyo, yung sodium, sugar, fats. Yan po yung ilan sa tinatawag nating nutrient of concern. So, nagsimula po ito in 2016 sa Mexico, Sa Mexico. Chile, at May saka sample Chile. kaya tayo na pinadala from your team? Anyway, tine-check natin. Oo. So, So, ganun kalinaw. Opo, malinaw Hindi po. nutrition facts, hindi percent of, kasi ngayon yun di ba? Nutrition Yes, facts, ilang percent At yung nasa likod yun. fat at nasa likod. Mm-mm. So, wala nang iba pang mga palsikot-sikot. Basta nakalagay doon, high in. Ano ba yung mga dapat bantayan? So, yun yung nakalagay kasi sa yes, harap. No? So, opo. sodium, Opo, sodium, fats, sugar, sugar, ano pa ho ba yun? Yun yung ilan sa mga ma'am. Basic. Yung pa lang po yung ilan sa mga sinasabi nating nutrients of concern. Pero Okay. maaaring sa isang bansa, pwede tayo magdagdag pa kung kinakailangan, katulad for example ng in some countries, caffeine. They also put a warning label kapag may caffeine ang isang food pack kasi Okay. bawal po ito sa mga bata kasi merong epekto po ito sa kalusugan nila. Sige, so ikaw Jen, ano yung madadagdag mo doon? At siguro linawin natin sa mga nanonood, no? High in sodium, masama kasi pag sobrang sodium dahil ang sakit ay hahantong sa Hypertension. hypertension, Oo. Yung sakit sa bato, sakit sa bato, sa kidney, at Okay. saka po pwede din sa cardiovascular disease. diseases. Okay. So, bawal po yun. high So, in fat naman. Saan high in fat, mayroon tayo kasing dalawang klase ng fat na tinatawag. So, yun yung healthy fats, ito yung monosaturated and polyunsaturated. Nilalagay natin sa food label warning yung fats na saturated fats and trans fat. Kasi pag saturated fats, ito yung nagiging sanhi ng bara ng ating mga daluyan ng dugo sa puso, sa utak, kaya nagkakaroon ng stroke at saka sakit ng sa puso. cardiovascular Ayun. disease. So, Yung atake naman sa puso. atake sa puso. Okay. So, So, yung isa pa is high in sugar. Okay. Nilalagay din natin sa food label warning para doon sa mga may concern na kailangan, ang recommendation ng WHO is 10% of the total calorie requirement Okay. ng sugar consumption natin in a day. So, pag mataas yon, so makikita ka agad. At saka yung isa pa, high in calories. Okay. So, conscious ka sa calorie intake mo in a day to prevent overweight and obesity, so makikita mo kaagad na itong isang produkto na to, hindi siya maganda dahil mataas siya sa calorie per serving. Okay, nako ito Google ko na po, no. May mga Spanish eh. So ito bang Mexican? Ito Yes, bang po. May mga Okay. sa Chile. Tapos ang high in caffeine naman, ano bang masamang idudulot? Yung nun? high in caffeine naman, sabi nga ni Sir Ralph kanina, hindi siya maganda sa bata dahil wala pang recommendation for children yung caffeine intake. So for adult naman yung caffeine naman, yung side effect niya na hindi maganda, especially for those na mayroon lang hypertension. Okay, ayan, meron nga po dito sa Mexico nga, Ralph, no? Meron silang food warning labels. Yes. Uy, chocolates, yung mga chocolate nila, merong nakalagay, exceso calorias. Calories. Exceso Calories. azucares. Yeah. So, Sugar. Oo. Excess in sugar. Okay. O sasabihin sa'yo ng mga nanonood, ano ba, pinakikialaman mo pa yung pagkain ko. Karapatan kong kainin at piliin anong gusto ko. Anong sagot mo dun, Ralph? Ang akin po is hindi naman natin sila pinagbabawalan. Ang maganda po sa ganito kasing label, itong front of pack warning label, ay sabi nga natin warning. So ito ay isang malinaw na pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga consumer kasi at least alam nila na ang kanilang pinipiling produkto ay merong karampatang panganib sa kanilang kalusugan. Again, nililinaw din natin, hindi naman natin binaban ang mga pagkain na lalagyan nito. Pero ang maganda po kasi dito kapag at least nalagyan natin ng ganitong mga warning label sa harapan, madali po nating mababasa, maintindihan, at maunawaan natin nga yung panganib na pag kinain natin o Correct. kinonsumo tong produktong Oo to, di ba? Tsaka ano po yun, ako, ang punto ko lang, empowering the consumers. Yes. No? So, bigyan mo impormasyon, and then tayo po mag-decide, no, kung anong gusto nating
bilhin, Mm-mm. anong gusto nating sakit na magkaroon tayo. Yeah. Ayan, tayo mamimili. Hindi, pero ito ha, so sa mga nanonood, sa mga nasa sasakyan, nakikinig sa radyo sa Istrenta, i-google nyo po warning labels on food packaging. So lalabas yung mga kasalukuyan ng may mga English, Ralph. Apo. So anong bansa ito? May mga English. Yeah, baka Hindi sa lang ano po, Spanish, oo, hindi lang- yung sa Africa po, merong ilang bansa doon na meron ng Okay. ganyang klaseng warning label na tinatawag natin. So, Ayun. usually color black siya at Yes. octagonal. So, Oo. high in sugar, high in sodium. Mga sikat na brands po ito ha. Soft drinks, chichirya. Hindi to yung masabi mong, wala namang bumibili niyan, kaya hindi, kaya kaya nila nauuto na lagyan ng ganyang label. Hindi mga sikat na brand. Hindi ko lang syempre mabanggit, pero i-google nyo po. So, ang ating kahilingan ay sana pati sa Pilipinas Magkaroon din tayo. ng ganito. Opo, opo. Okay. Dahil na nga sa patuloy na pagtaas ng Opo, ma'am. bilang ng mga may NCDs. sakit. Jen, go. Mas nakakatulong kasi yung food package label, lalo na pag may warning sign. Kasi nakita na nga sa pag-aaral na mas malaki yung porsyento na hindi alam kung paano basahin yung nutrition facts. Correct. Once kasi nandiyan na yung warning ng food label sa harapan, makikita na kahit na hindi nagbabasa, hindi marunong, nakita mo na high in sugar. So medyo, mag-iisip ka na ngayon, mataas pala sa sugar yung produkto na to. So bibilhin ko ba to dahil may concern ako sa diabetes? Tama. Mataas sa sodium. At least doon pa lang sa front ng package ng isang produkto, Oo. mayroon ka ng dalawang pag-iisip na hindi mo na siya bibilhin. Ito meron pa, ultra processed, tapos high in saturated fat. Yeah. May mga ganun din na labels, So so kayo pinaglalaban nyo rin yung itsura nung label. Opo, opo. Okay, kasi Ang ano po ito, of course, inaaral din ng mga eksperto to at ayon din sa experience ng mga bansa na nagpatupad niyan, katulad nung nabanggit nyo kanina, Mexico, Chile, ay ito po'y kumbaga nakakapagbigay ng clear warning doon sa ating mga consumer na itong produktong to, mataas sa ganitong nutrient, ay siguro ay dapat konti lang ang bibiling ko or hindi ko na lang bibilhin. Kasi nga, in terms of yung projection sa consumer, mas naiisip niya na, ay, hindi talaga ito pwede sa akin at makakasama sa kalusugan ko to. Parang meron po yung mga studies at dito rin naman siguro sa Pilipinas, pag pinatupad natin yan, ay dadaan din naman po sa pag-aaral din ng ating mga eksperto kung paano ito magiging itsura. Yung iba nga po, Miss Jing, bukod sa octagonal, in Africa yata merong triangular, pero color black din. Okay. So Jen, alam mo dito sa programa namin, tulad ng binanggit ko kanina, ang dami talagang nananawagan kasi wala silang kakayahang magpagamot. Yeah. At ang mamahal naman kasi talaga, nung gamutan, mahabang panahon, maraming gastusin. So yung cancer, sakit sa puso, binanggit mo na kanina, sakit sa bato, binanggit mo na rin, at diabetes. Anong kaugnayan ng cancer doon sa mga kinakain natin bilang nutritionist? Yung cancer kasi is acquired din sa lifestyle. So, pag hindi ka maingat talaga, yun yung sinasabi nating ultra-processed. Ultra-processed na mga pagkain, ibig sabihin nun, pangmadalian na mga pagkain na hindi na siya prepare palagi sa bahay. Anong halimbawa nito? Yan So, yung sino mga, ba? Kasama yung ba mga dyan? canned goods, processed food, kahit nakapaketi, yan yung mga ultra-processed natin ng mga produkto. So, Miss Jeng, ito lang, sabi nga natin kanina, yung behavioral. Nasa sa tao pa rin kung ano yung dapat mong piliin. Yun yung sinasabi ko palagi sa pasyente ko na, sinasabi ko sa pasyente ko na, anong pipiliin mo? Mamili ka ng magandang pagkain na medyo bigyan mo siya ng oras sa pag-prepare o kaya maging tableta yung pagkain mo in the future. Totoo So yun. yung mga cancer na yan, Yes. nakukuha din siya sa lifestyle talaga. Okay. Ako naman ang iniisip ko, Jen, pag bibili, malaking halaga yung gagastusin mo para bumili ng pagkain. Pero yung pagkain binili mo, dahil hindi siya maganda,
magkakaroon ka rin ng malaking halagang gagastusin para naman magpagamot. Yan, So, tama yan. 'di ba? Okay. yan, So, totoo yan. parang walang logic talaga. Bumili ka ng bagay na ikamamatay mo. Yes, Parang ganun lang yung ating Parang bumili ka naiisip ng doon, no? pagkain na magiging tableta in the future. Yes, bumili ka ng pagkain na masama sa iyo, 'di ba? So ganun lang 'yun. Pero again, it's our choice. So yun naman Yes. yung ano natin doon, no? Punto natin doon. So bilang panghuli, Ralph and Jen, ano yung inyong mensahe sa ating mga manunood para matutukan nila tong isyung to, mas maging involved sila sa kanilang hindi lamang sa issue, kung hindi sa pamamalengke, pagbili sa mga grocery, lalo na yung mga nanay at yung mga nanonood sa atin na mga kasambahay. Mhm. Siguro sa akin, Miss Jeng, is yung sinasabi kasi kadalasan nila na pag sinabing healthy diet or healthy food is mahal sa palengke ngayon, siguro yung pamimili lang ng in-season na mga pagkain na masustansya sa palengke. Marami tayong gulay na all year round na nandyan, yung mga tatalbos nating mga gulay, kagaya ng kangkong, alugbati, kamote, so mas mura yon kisa sa seasonal na mga gulay. So ang importante lang kasi na guidelines natin para maging masustansya or maging kompleto yung nutrient natin kinakain is sundan natin yung plate model natin na pinggang Pinoy. So, kailangan halos kalahati talaga ng plato natin is gulay at saka mayroon kang prutas kung anong prutas na mura sa palengke. So, ang source natin ng protein kailangan manggagaling sa healthy source ng fats na may protein. So ito yung isda, na marami tayong isda dito sa Pilipinas. So hindi kailangan na maging source ay karne. So mas healthy pa yung isda kaysa sa mga karne nating source ng protina. So at saka ang source ng carbohydrates, sinasabi namin dito, hindi kailangan ultra-processed food na source ng carbohydrates para mas baba yung glycemic index, ibig sabihin nun, mas matagal siyang matunaw sa tiyan, mas matagal siyang maging sugar sa ating katawan. So ito yung imbis na biscuits yung kakainin nyo na merienda, mas maganda yung mga saging natin na nilaga or So, as mais an na option, nilaga. ano? Oo, Okay. healthy option. Sige, At saka sige. yung iniinom lang dapat ay tubig. Ayan. Walang flavor, wala siyang additional sugar. Yun Okay. yung pinaka-healthy. Sige. So, Ralph, parting shots. Yes, sa amin po, nananawagan kami sa ating mga policy makers, sa ating gobyerno, na tignan natin, i-consider natin itong tinatawag nating front of pack warning label upang mas maging maganda ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Kasi tayo po ay isa sa mga bansa sa Western Pacific or sa Asia na may mataas na non-communicable diseases sa ating bayan o sa region na to. Kaya kailangan po natin ang front of pack warning label para mapababa. Sabi nga namin sa ating kampanya, yung hashtag dapat may babala para ang pagpili ay tama. Tama, So, yun po, at check nyo lang po ang Healthy Philippines Alliance na Facebook page at website para po matutunan po natin ano po yung aming kampanya. Ayan.